Kung may babalik ko lamang ang panahon at ang oras, hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinaranas. So magandang oras po sa ating lahat. Narito na po ang part 2 ng Buhay Pag-ibig o Kwento ng Pag-ibig ni Myra from Luba, Abra. Kumusta na kaya ang naging buhay niya pagkatapos nila ni Freddy na isang sundalo? Pagkatapos ay pumunta na siya sa Cagayan. So narito ang part 2, mga kapatid. At dahil naka-move on na ako that time, panibagong stress na naman sa buhay ko ang nangyari sa sandaling saya at saya ko sa Cagayan. Sa auntie ko at sa pinsan ko na kumuha sa akin sa buhay nila para maka-move on raw ako. Hindi ko sinasabing maganda ako na maraming magkakagusto ng mga binata sa akin o sa kanila. Pero ang mga lalaki o mga binata doon ay malalapitin sa mga bisita na tulad kong dayo. Sa mga bagong mukha. That time lagi kaming nagpipiknik sa sa dam nila kasi madaming isdang tulya na pwedeng pangluto. Pero di ko alam na binabalak pa na pala ang mga pinsan ko or ang mga kamag-anak ko sa Cagayan that time. Tulad ng sinabi ko po, di po ako maganda. Pero meron din naman nagpaparamdam ng kanilang feelings tulad ng isang guy, isinusulat na lang bigla ang I love you sa aking palad. Wow, sana all. Akala ko kung ano ang sasabihin niya. Yun pala ay I love you. At nag-aaway raw ang mga magbabarkada. Nag-uunahan raw na manligaw sa akin, sabi ng pinsan ko. At sa isang gabi, dahil may store ang pinsan ko doon, ako sa bahay nila habang di pa ako umuwi dito sa Abra. Ako ang nagbabantay araw-araw sa store nila kasi nagpupunta sila sa bundok. At isang gabi ng 2 beses na ginawa nila sa akin na iniwan ako sa bahay ng pinsan ko na may store kasi matutulog raw sila sa bundok. Yun di ko alam na may balak pala sila na ipakilala sa akin isang binata. Yun, pero di kami nag-uusap at nagpapansinan man lang. Kahit kami na lang ang nasa loob ng bahay ng pinsan ko. Hanggang umuwi na lang siya na hindi ko siya kinakausap at wala kaming pinag-uusapan. And the other day, napansin siguro nila na marami na akong barkada ng mga binata at yung mga dati kong kaibigan noong bata pa ako na taga doon sa Cagayan na may gusto sa akin. That time, nagpahatid ako sa 2 kong kaibigan sa bahay ng tita ko na nanay ng pinsan ko na kapatid ni Kuya Jess. Next day, sinabi ng pinsan ko na si Kuya Jess na pinapauwi na ako ng mga magulang ko dito sa Abra. At tamang-tama, baibiyahe sila sa nasaging sa City of Candor. Doon kasi sila nagbabagsak ng saging that time. Kaya kinaumagahan, umuwi na ako dito sa amin. Pero di ko alam, may balak pala sila na di ko alam. Yon ay ang lalaki na ipinapakausap nila sa akin
sa pinsan ko kung may store ng 2 gabi. Pero di ko pinapansin at di ko rin gustong mapapangasawa. Yun pala ay dahilan kung bakit nila ako pinauwi dito sa amin. Pagdating ko dito sa bahay, ang daming matatanda, mga lalakay at mga babakit na nadatnan ko. Yun pala ay mag-aasawa na pala ako na hindi ko alam. At diretso yun, bispiras na agad ng kasal namin. Pero naglalasing ako kasama ang mga kaibigan sa gabing iyon. Bago yung bispiras ng kasal daw. Kaya ang mga mata ko sa araw mismo ng kasal namamaga at halatang may hangover pa ako. Kasi talagang na-black-minded ako sa kalasingan ng gabing iyon. Di ko pinapansin ang ipinangasawa nila sa akin. Kapit kamay, tayong dalawa, nagkangiti at kapwa masaya, at ang tunay na pagmamahal, nagkalarawan kahit kupas na. Hindi lang buwan at araw, kundi taon pa na di ko siya pinapansin. Aminin ko, pati ang sex, ipinagdadamot ko sa kanya dahil nga ipinangarap ko sa sarili ko na hindi ako mag-aasawa. Pero nangyari. Pikot dahil nag-iisa lang sana si Freddy sa puso ko. So mahirap ang mapikot. Pero sa kabila ng maraming pagsubok at problema sa pagitan naming dalawa, kahit di pa kami kasal noon sa mayor or sa pari, kasi 16 years old na ako that time. Pumunta kami sa munisipyo pero ayaw nila kasi underage pa ako. Di pa pwede. At yung tatay ng 2 kong anak, matanda na. Pero nagkaroon kami ng 2 kids, boy and girl, 16 and 13 years old na sila ngayon. Pero sorry, dahil hanggang ngayon, di ko pa rin siya magawang mahalin. Aray naman. Kahit patay na siya 5 years ago, from now, nalunod sa isang falls. Siguro high blood, pero hiwalay na kami noong namatay siya. Iniwan ko siya dahil hindi ako talaga para sa kanya. At dito nagtapos ang sulat ni kapatid na Mayra mula ng Gayaman, Luba, Abra. Mahirap nga talaga kung walang pagmamahal sa pagitan ng dalawa, lalo na't sa pilitan ang ipasawa kayo. Ngunit sa kabila ng lahat ay nagbunga ang mga sandaling nagsama kayo ng ama ng 2 mong anak. At sana mahalin mo pa rin sila, bigyan ng magandang kinabukasan ang 2 mong anak na sa abot ng iyong makakaya at sa pamamagitan ng tulong ng ating Poong may kapal. Mag-focus ka sa 2 mong anak. Kasi kahit anuman ang nangyari sa nakaraan, sila pa rin ay mga anak nyo. At tungkol naman kay Freddy na siya mong naramdaman ang pagmamahal, kaya lang sa edad mo na 15 noon, ay dahil siguro hindi kayo nagkatuluyan, ay dahil maaga pa masyado. Pero ang pagmamahal ay nakaukit sa puso mo nung panahon na iyon. Pero wala na tayong magawa dahil tapos na ang lahat. Tanging alaala na lang
ang lahat. At tuloy natin ang buhay. Huwag mong hayaan at huwag mong pabayaan ang iyong pananampalataya sa Panginoon dahil siya lang ang ating pwede nating kapitan sa anumang panahon o anumang pangyayari sa ating buhay. Sa mga kapatid na nanood at may pwedeng ipayo kay kapatid na Myra, pwede natin siyang payuhan. Iwasan natin ang mag-bash para hindi tayo makasakit sa kapwa nating nagsulat at sa lahat ng magbabasa nito. So, pwede natin tayong magpayo kay kapatid na Myra at salamat naman sa Panginoon at sa likod ng maraming pagsubok sa kanyang buhay ay nalampasan niya lahat at alam ko dahil yan sa tulong ng ating may kapal. God bless you at sana ay mamuhay tayo ng kaaya-aya sa harapan ng Panginoon at sa tulong niya ay maibigay lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw na pamumuhay. God bless us at sa lahat ng nanood. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa kapatid na nagsulat na si kapatid na Myra from Luba.